Tuwing sasapit ang Pasko, sari-sari ang nakikita nating kumukuti-kutitap na dekorasyon sa ating mga komunidad. Pero sa likod ng bawat parol na nagpapailaw sa ating mga tahanan ay mga kamay na araw-araw nakikipagsapalaran para sa tradisyon ng Paskong Pinoy at para na rin sa sariling mga pamilya. Mga kapatid, nandito nga tayo sa isa sa mga pagawaan ng mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Nandito tayo sa pagawaan ni Sir Noel at titingnan nga natin kung ano-ano bang mga ginagawa dito. Ayun, magandang hapon, Sir Noel. Hello po, Nikki po. Magandang hapon. Ayun, so siguro, unang-una, gaano katagal na po tayo sa industriyang to, sa pagawaan ng mga parol? Ano na, dekada na, matagal na. Since nung binata pa ako. Since Ito na binata pa po kayo. Paano po ba kayo nagsimula? Una, nakikipag-trabaho lang ako sa yung mga kasama ko sa parol. Tapos nung nagkaroon ng konting punan, nag-start sa konti, pero matagal. Paano po ba ang kita? Talagang tuwing Paskuhan lang, no? Ganun lang. Pag January hanggang August, walang man. Pagdating po sa presyohan, paano po ba ang presyohan ng mga parol? Ano yan, depende sa size. Merong nag-start kami sa pinakamababa, 1,000. Kumusta ang sales this year? Mahina ngayon. Mahina this year. Dati kasi, yung mga sa amin kasi, umu-order lang ng mga frame ganito. Ngayon, yung mga nagmamanufacture ngayon, natuto na rin. Nagbubuo na rin sila. So, nagbebenta na rin sila ng buo. So, parang dumami kami. Tapos, isa pa yung mga sa online. Sa likod ng ningning ng Kapaskuhan, hindi ko akalain na pati mga parol apektado ng katiwalian sa pamahalaan. Kung dati raw suki nila ang mga LGU, ngayong taon kabaliktaran. Maraming lokal na pamahalaan ang nagsabing hindi muna sila magkakabit ng mga parol sa kanilang lugar. Iwas gastos, iwas kontrobersya. Para hindi matulad sa flood control, parol control muna. Mga kapatid, ayan nga po, makikita natin sunod-sunod nang nagpailaw ang mga iba't ibang tindahan ng mga parol dito nga sa San Fernando City, Pampanga, ang tinaguri ang Christmas capital of the Philippines. Pero sa dinami-dami ng options at iba't ibang mga disenyo ng mga parol, ay iisa ang sinasabi ng mga tindero. Matumal po talaga. Minsan, nasiserve po kami. Medyo matumal pa rin. Ngayon po, wala nang masyadong bumibili. Sa kabila ng hamon ng panahon, nananatiling simbolo ng pag-asa ang mga parol. Ito ay kwento ng sakripisyo at sipag ng manggagawang Pinoy. At para nga sa mga kagaya ni Noel, ang tunay na ilaw ng Pasko ay hindi nagmumula sa mga bumbilya. Ito ay nagmumula sa bawat ngiti ng mga pamilyang napapasaya nito. Ako po si Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado.